psychologically. As a breadwinner yourself, have you also personally experienced mental health issues? And how did you cope with it? Hindi ko ready doon. Ano ba? Siyempre, imposibleng hindi ka magkaroon ng mental health issues as a breadwinner. As a breadwinner, imposibleng hindi. Yung pagpasan ng napakaraming problema ng mag-isa, imposibleng hindi ka magkaroon ng mental health issues. Yung pakiramdam ng pagiging yung pakiramdam ng nag-iisa kasi, yun ang pinakamahirap. Di ba marami namang hindi naman mawawala ang pagsubok sa buhay araw-araw di ba? Pero marami tayong pagsubok na nalalampasan natin ng madali kasi marami tayong katuwang. Pero pag nag-iisa ka at alam na alam mong wala kang maasahan, ang sakit nun sa ulo. Ang hirap nun matulog. Ang hirap nun mag-isip. Lalong-lalo na kung yung nararamdaman mo, hindi mo masabi at wala kang mapagsabihan at walang gustong makinig sa gusto mong sabihin. Yun ang magkakos sa'yo ng mental health issues. So yeah. How did I cope up? I underwent therapy. Actually, not underwent. I'm still undergoing therapy. Nagte-therapy ako. Nag-therapy ako noon at hanggang ngayon nagte-therapy pa rin ako. At yun ang isang bagay na hindi ko gustong ihinto. Parang ginagawa kong regular yung pagte-therapy kasi gusto kong matulungan ang sarili ko. Kasi marami pa akong gustong gawin. Katulad ng maraming breadwinners, marami pa siyang pangarap. Marami pa akong pangarap, marami pang nakapasang sa akin, marami pa akong gustong gawin. Gusto kong manatiling malusog. Hindi lang ang pangangatawan ko, kundi ang kaisipan ko, kaya nagte-therapy ako hanggang ngayon. Yun. This is something na hindi ko masyado kasi nasi-share pa. Right. Kaya nabigla ako parang, pero naisip ko parang, ano namang nakakahiya kung nagte-therapy ako. Tama. Diba? Yeah. At saka gusto ko rin malaman nyo, nagte-therapy ako, I am proud of it. At ito ay isang bagay na hindi natin dapat pinagdadalawang isipan na gawin dahil going to a therapy or seeking help sa isang psychiatrist, psychologist, o sa isang professional para tulungan ka sa iyong mental health issues ay it should be just as normal as going to the dentist. Right. Diba? It should be as normal as going to the derma kung may problema ka sa skin. Yung ganon. So, yeah, yun. Para maharap ko at maalagaan ko yung aking mga pangangailangang mental, ako po ay nagte-therapy every now and then hanggang ngayon. Thank you, Vice, for sharing that. Gusto ko curious na ako, sa cast natin dito, sino mga breadwinners? Akala ko sino pa yung nagte-therapy. Pwede din naman. Sinong breadwinner sa ating cast? Uge, Tita Malu. Before, Before, at some point. Parents ko. Ako dati, pero ngayon si Sarina lang. Tama na. Hindi niya alam. Akala ni Sarina, lalaro lang siya, pero breadwinning na yung ginagawa. Hindi na siya playing, breadwinning na yun. At Uge, ikaw, no? Oo. How was it? Nung medyo bata pa ako, tapos feeling ko parang, bakit naman ako, di ba? Talagang nakakapagod at saka parang gusto mong sisihin yung, hindi na ngayon gusto mong sisihin yung pamilya mo, ba't tayo ganito? Bakit masyado tayong dysfunctional? But syempre, sa lahat naman ng breadwinners, yun lang naman ang masasabi ko, pero hindi ka pa rin makakahindi. Talagang tutulong ka, lalo na kung sumasaya ka rin Tama. Pag nakakatulong ka iba yung feeling complete, alam mo yun? Nakikinig But na. just to clarify yung nag-cause ng mga mental health issues ko, hindi yung actually breadwinning na ginagawa ko sa pamilya ko. Kasi yung pamilya ko, sobra akong blessed na hindi ako inuobliga ng pamilya ko. Ever. Yung nanay ko nagtrabaho hanggang kaya niya. Ako na yung nag-request na, Nay, tama na, ako naman. Kahit yung mga kapatid ko, hindi rin na ako inuobliga. Marami kasi kung
issues in the past na kailangan kong harapin nung bata pa ako, lalo na yung mga pinagdaanan ko nung naging artista na ako, mga pinagdadaanan ko ngayon. Yun yung mga hinaharap ko, kaya ako nagte-therapy. Hindi yung, actually, ang gaan nung pagiging breadwinner ko. Kasi ako yung pinakamalaki ang kinikita sa sa bahay namin. Ako yung pinakamalaki yung pinoprovide. Pero hindi yun obligasyon. Tama. Ginusto ko yun kasi gusto kong mag-share kasi marami akong sobra ngayon. I was about to say nga kanina, nung nagkasalta si Ate Uge, that being a breadwinner is also a gift. Diba? Na ikaw yung nabigyan ng ganong klaseng power to help your family. So hindi siya yung parang, kasi some people might think na, uy, baka burden. Hindi lahat. Yung iba naman, sa kanila, it's an honor, it's a gift na makatulong ako sa pamilya. But sadly, in the Philippines, mas marami yung burdened breadwinner. That's the reality. Kaysa yung privileged breadwinner. Yung, Oo. Kaya sila breadwinner kasi, kaya kasi namin eh. Diba? May gano'n, no? Sino pa? Who else? Lassie, yes. Yes, nagsimula akong ng pagiging breadwinner, bata pa lang ako. So, high school. Kasi nakita ko rin problema sa pamilya ko na hindi naman nila ako inubliga pero nagkusa na lang ako. Kasi alam kong kaya kong diskarte ng lahat ng pangangailangan nila. So, nagtrabaho ko. Ano man yung mga naging trabaho ko, kumikita na rin ako. Hanggang sa ito na nga, naitaguyod ko na, napagtapos ko ng pag-aaral ng kapatid ko, nabigyan ko ng bahay ng pamilya ko. So, nakakatuwa kasi, yung ngayon nangyayari naman sa akin ngayon, sinishare ko na yung blessing sa kanila. Galing. Congrats, Lassie, Ang ganda. Gladys? Yeah, before, nung bata pa ako, syempre yung father ko talaga ang breadwinner namin. And then, syempre hanggang sa nagsara yung company nila, tapos hardworking talaga yung father ko, pumasok siyang taxi driver, tumira kami sa isang kwarto lang, nakitira kami sa pinsan ko, gano'n yung mga time na yan. Hanggang sa nabigyan nga akong break dito sa EBS, di ba, through Maracal. Tapos sabi ko that time, pasok na nagkasakit na yung father ko, sabi ko parang sa kanta ng SB19 talaga na ako nang bahala, yung gano'n. Gano'n din, voluntary, hindi nila ako inobliga, hindi ako sinabihan ng nanay ko o ng tatay ko, hindi. Ako talaga, gusto kong tumulong, masaya ako na tinutulungan yung mga magulang ko, na pag-aral ko yung kapatid ko. At ngayon, I'm blessed na nandiyan na si Christopher, yung husband ko, at dalawa na kami magkatuwang na tinataguyod ang pamilya namin. Ganda. Thank you, Gladys. Thank you, everybody, for sharing that. Ang next question, Marnel, is for Eugene. What's it like being Mrs. Danilo Butoni? Are you currently in an LDR? Ang sosyal na apelido. Diba, no? What's it like being Mrs. Danilo Butoni? Gusto niya yan pag yun ang topic. Gusto niya yan. Oo, kahit sa shooting, minsan naiinip pa siya, parang kailan pa mabubuksan yung topic tungkol sa pag-asawa ko. So, ayan. Go again. Katulad din ng pagiging breadwinner at pagtulong sa pamilya, ito naman yung part na ako naman, yung masaya, kumpleto, ganon. So tama lang ang dating ng mga chapters sa buhay ko. So kung noon medyo chaotic or marami akong tanong, ngayon parang nasagot lahat ng tanong ko at parang lahat ng ginagawa ko sa trabaho, para sa pamilya ko, buo yung puso ko, parang sabi nga ni Vice, ang motivation lang naman talaga ng lahat ay love. So, ayun. Hirapan naman sa shooting talaga to. Ang hirap ba daw yung LDR, sabi ni Marinel? Anong ni Marinel? Yes, mahirap ang LDR. Maraming... Mahirap daw kasi yung video lang, di ba? Nahirapan ako kung tignan. Yun ang siguro kami, ang hirap kasi magbibideo ka na, tapos magtatanggal ka pa ng bra, tapos isa lang hawak mo cellphone, yung gano'n. Nahihirapan daw siya. Delikado yung pagsagot na to. Oo, mahirap mag-LDR, pero kung handa naman kayo at creative kayo. Yan! Nalangin! Creative kayo, makakarating din kayo sa finish line. Ang mga breadwinners talaga, madiskarte. Oo! Yung ibang pinakamahirap na diskartehan niya, yung paba. Thank you again. Maraming salamat. Next is from Natalie Tomado, Philippine Star. Vice, ang question niya for you is, can you share the extent of your role in choosing the cast members, kung meron, and any particular special reason that made you excited to work with them? Especially the first-timers. Simula pa lang, actually wala pa kaming buong concept. Ang request ko lang agad talaga, si Gladys at si Show. Kasi, ito na yung, hindi pa po yung concept, pero gusto na namin, lahat kami gusto namin, hindi lang siya comedy movie. Gusto namin drama comedy. So, alam ko simula pa lang na kailangan ko ng tulong.
So, hihingi ako depende ako sa tulong dun sa mga malalapit agad sa akin. So, si Gladys at saka si Jonghyun. Kasi very close ako sa kanilang dalawa. As alam ko, ang galing-galing nila sa drama. So, hindi ako mahihiyang humingi ng saklolo at alam kong susuportahan nila ako. Yung kay Eugene, actually si Eugene ang ayoko muna siyang ka-join. And then, promise, si Direk June kasi, syempre may personal relationship siya. Si Direk June, gumamit ng friendship card para kunin si Uge. Kasi gusto niya talaga si Uge for the role. Ako sabi ko, ayoko pa kasi meron akong dream na project na kasama si Uge. Sabi ko, ayoko kasi meron akong gusto na yung dalawa kaming bida. Kaya ayoko muna kasi una, nahihiya ako kay Eugene. Sabi ko, nahihiya naman ako yung support, di ba? Gusto ko dalawa na kaming bida, yung parang... At saka sabi ko, kung makikita na kami rito, baka ma-preempt yung plano ko. Gusto ko may pasabog kami dalawa ni Uge, yung walang yaan kami dalawa sa isang pelikula, yung ganon. So, ang generous niya. She didn't mind na. Support ko si Vice, okay. Ganon, kaya ang masyadong mahal, tag dito, itong pelikulang to talaga natatouch ako tuwing pinag-uusapan. Kasi iba siya iba yung pagmamahal nila, iba yung pagmamahal ko dito sa movie. Iba rin yung pagmamahal ko at yung pagmamahal na nakuha ko mula sa mga kasama ko. Grabe sila sa akin dito. Grabe nila akong minahal at sinuportahan. Grabe sila. Meron silang balak lahat sa akin. Parang lahat sila pre-project nila ako. Lahat from the director to my co-stars, parang lahat sila may project sa akin. Parang pina-project nila ako. Yung gusto nila, may gusto sila sa akin na makita ng mga tao pag pinanood nila yung pelikula. And with that, Direk, ano yung gusto mong makita namin?